5 buwan na lang at mag-aanim na taon na ako dito sa Poland. Napakaraming nagbago, napakaraming challenging, at napakarami na ring mga Pilipinong dumating dito sa Poland for almost 6 years or more than 5 years. Balik tanaw lang mga kababayan sa mga nakaraang sitwasyon ko dito sa Poland, at gusto ko lang ibahagi sa mga kababayan ko na patuloy na nangangarap pumunta dito sa Poland, at para sa mga kababayan ko nandito na sa Poland at patuloy na nakikipagsapalaran katulad ko. Alam nyo, marami pa rin nangangarap at marami na ring nawala ng pag-asa dahil nga napakahirap ng makapunta or makakuha ng working visa dito sa Poland dahil sa patuloy na pagtaas ng qualification ng gobyerno dito sa Poland. At para doon sa mga kababayan ko na patuloy na nangangarap, so magpatuloy lang kayo, keep try. Kung hindi man dito sa Poland, baka sa ibang part ng bansa dito sa Europe, subok lang ng subok kasi nga sabi ko sa inyo, nanggaling din ako sa wala at nag-umpisa din ako sa zero. Dahil nga first time akong mag-abroad dito sa Poland, or first timer akong mag-abroad, ay sumubok lang akong pumunta sa isang agency sa Maynila. At sa ngayon ay nakikita nyo, ito, nakatindig pa rin ako dito sa Poland at patuloy na nakikipagsapalaran. Nag-start ako bilang cleaner dahil cleaner ang apply ko dito sa Poland. At hanggang sa ngayon ay hindi ko ikakahiya yung pagiging cleaner. Dahil dyan tumaas yung posisyon ko at dyan ko na tutulungan ang pamilya ko sa Pilipinas. Yung aking nanay at tatay, syempre yung mga kapatid ko rin. At nakakabili ako ng gusto ko sa mga panahong ito dahil sa pagiging cleaner. Kaya yung mga nangangarap, yung mga HRM, yung mga hotel management, yung mga tinapos sa Pilipinas, so gamitin ninyo at magpatuloy lang kayo sa pangarap. Huwag kayong ma-down kung hindi man kayo makapasa sa unang apply ninyo papunta dito sa Europe or saan mang bansa na pinapangarap ninyo. Dahil alam nyo mga kababayan, wala naman talaga sa ganda ng school yan, wala naman talaga sa laki ng tuition fee ninyo yan. Yan ay nasa lakas ng loob ninyo at skills ninyo, So alam ko maraming mga kupal, maraming mga toxic na mga kababayan natin na magbibigay sa inyo ng hindi magandang opinyon na maaari ninyong ikahina ng loob or ika-down. So marami niyan ngayon dito sa social media or sa SOCMED. At itong mga ganitong video ay base sa experience ko dito sa Poland for more than 5 years nga or 6 years, sabihin na nating 6 years kasi ilang buwan na lang at 6 na taon na ako dito sa Poland, So gamitin natin yung pagiging HRM or pagiging hospitality management natin kasi produkto rin ako ng hotel industry sa Pilipinas at marami rin akong gastos nung mga panahong nag-aaral ako. No, mga panahong nag-start pa lang ako sa ganitong kalakaran dito sa Poland, So gamitin ninyo kung nakapagtapos kayo ng pag-aaral sa Pilipinas, especially napakaraming HRM graduate sa Pilipinas ang nababalitaan ko na nawawala ng pag-asa dahil mahirap makahanap ng maayos na trabaho. So kung hindi man kayo makahanap ng maayos na trabaho sa Pilipinas, subukan ninyong
kumuha lang ng short experience at lumabas ng bansa, ano, para naman mabawi ninyo yung gastos, yung tuition fee na binibigay ng ating magulang nung mga panahong nag-aaral pa lang tayo. Dahil yan yung katotohanan sa Pilipinas na hindi libre ang pag-aaral. Kaya nga, sa paglipas ng mga taon at ng mga buwan na nandito ako sa Poland ay nare-realize ko na dito na muna ako kasi maganda ang sitwasyon dito pagdating sa ekonomiya, pagdating sa alam mo yun, sa pang-araw-araw na buhay ay safe, nabibili ko pa rin yung gusto ko. Kumbaga, sapat pa rin yung kinikita ko sa madaling salita, ano. Feeling ko ay mayaman pa rin yung nai-experience ko, ano, yung mga gawain ng mayayaman. Kaya nga, napamahal na talaga ako dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho or kung saan ako nakatira. So sabi ko nga mga kababayan, napakarami nang nangyari, napakaraming challenge na ang nalampasan ko at lahat yan ay tsinaga ko lang. So walang shortcut, walang excuse, ano, lahat yan ay pagdadaanan nyo pagdating nyo dito sa Poland. At ang kagandahan mga kababayan ay meron kayong mapupulot na aral, meron kayong matututunan talaga kung magtsatsaga kayo at hindi kayo magpapadalos-dalos sa mga desisyon at sa mga nadidinig ninyong mga kababayan na kakarating pa lang dito ay reklamo na ng reklamo. So marami niyan dito sa Poland dahil nga sabi ko sa inyo, marami ng mga kababayan ko ang dumating dito. Yung iba ay nangungupal, yung iba ay nang-aahente, yung iba ay nagmamagaling na feeling nila ay mas alam nila yung regulasyon dito sa Poland. Ano? So ganyan ang ugali ng ating ibang mga kababayan na hindi natin masisisi dahil diyan sila siguro namulat at hindi sila makapag-adjust sa ganyang ugali. So ito ay binibigay ko lang na idea sa inyo. At least pag nakasalamuhan nyo yung mga kababayan natin na ganyan ay kayo na lang yung mag-adjust. Huwag na ninyong patulan or pahagingan lang ninyo, ano, para at least baka kalog yung utak nila at magbago yung kaisipan nila. Maging matuto sila ng kabutihan kahit na kaunti lamang, ano. Kasi marami ring mga kababayan ko dito ang nagrereklamo dahil nga inahente sila at hiningan sila ng malaking halaga. So, alam nyo namang maling-mali yun. So, wag nyo nang gayahin or wag nyo nang ipagpatuloy kung napapanood nyo itong video na to. Dahil kababayan nyo pa rin yan, wala kayong karapatang hinga ng malaking halaga yan. So, bigyan nyo lang ng informasyon at igabay nyo lang kung willing kayo. Kapag nandito na kayo sa Poland, mga kababayan, sikapin ninyong itaguyod ang sarili ninyo. Sikapin ninyong pagbutihin yung trabaho ninyo. Sikapin ninyong iangat ang sarili ninyo. Huwag kayong umasa sa mga kapwa nating mga Pilipino dito sa Poland. Kasi ang ending ay madidisappoint kayo. Isa sa mga naging aral yan sa akin. So sabi ko nga sa inyo, for more than 5 years dito sa Poland or malapit na akong mag-6 na taon dito. Marami akong naging experience, marami akong naging bad experience. Kaya ang lesson learned sa akin na pwede kong ibahagi sa inyo ay pagsikapin ninyong iangat ang sarili ninyo. Tulungan ninyong iangat ang sarili ninyo. Then, dumistansya kayo sa mga taong
mahilig mang-ape. Kasi alam nyo, ang katotohanan, ang kalaban nyo dito ay hindi local people. Ang kalaban nyo dito ay ang kalahi ninyo or ang kapwa natin Pilipino. Mahilig yung mga yan magmagaling, mahilig yung mga yan mag-down. Kasi nga, katulad ko, wala akong satisfaction. Marami akong mga nakikita na ayaw ko sa kapwa natin Pilipino. Kaya nga, ang naging lesson sa akin ay pagsikapin ninyong iangat ang sarili ninyo at manahimik lang kung meron kayong mga achievement, kung meron kayong mga failure, patuloy lang kayo, manahimik. Huwag nyo nang ibahagi or ibahagi ng ibahagi sa iba dahil ang ending ay madadagdagan lamang yung stress ninyo at yung pag-aalala ninyo. So, mas magaling na meron lang kayong isa or dalawang kaibigan, local man yan or kalahi. So, yan ang pinakang the best na ma-share ko dahil sa obserbasyon ko for the past few years ay napakaraming ang kalaban ay kalahi. Dito sa Poland, mga kababayan, ay maraming job opportunity kayong pwedeng malipatan. Especially kung tumagal na kayo dito at alam nyo na yung kalakaran. So, kinakailangan nyo pa rin gawin legal way dahil ganyan ang regulasyon dito. Kasi nga gumaganda ang ekonomiya sa Poland, gumaganda ang ang ibig sabihin marami ang mga investor na pumupunta dito at nagbibigay ng trabaho para sa mga foreign workers at sa mga local people dito. Kaya ang mga OFW ay nagkakaroon din ng opportunity para gumanda at tumaas ang posisyon sa pagtatrabaho. At isa ako sa nabiyayaan yan. Kaya makikita nyo sa ibang mga videos ko na binabahagi ko ang aking trabaho dito sa Poland. So maging aware lang kayo sa kalakaran dito sa Poland, maging aware lang kayo sa sitwasyon dito sa Poland at baka ikaw or kayo na ang susunod na gumanda ang trabaho or tumaas yung posisyon sa pagtatrabaho, Kaya sumubaybay lang kayo kahit alam kong hindi nyo gusto yung mga ganitong video or boring sa iba ang ganitong video. At least may mapupulot kayong ideas sa mga ganitong video. Kasi ito ay base sa experience ko dito sa Poland. Lahat ng ibinabahagi ko sa inyo, lahat ng ginagawa kong video ay base yan sa paninirahan ko dito sa Poland for more than 5 years nga. At 5 buwan na lang at 6 na taon na ako dito sa Poland. So, masaya at nagpapasalamat pa rin ako dahil marami akong na-achieve sa buhay. Hindi man ganun kalaki, pero nakikita ko ay masaya ang aking pamilya sa na-achieve ko. Hindi man ako naging milyonaryo kaagad, so at least ang pinakang mahalaga ay nakikita kong masaya ang aking pamilya. At masaya ako. Marami kayong challenge na kailangan lampasan kung gusto nyo talagang magpatuloy at ipagpatuloy ang kwento ng buhay dito sa Poland. So, ganyan naman talaga ata ang kwento ng mga OFW, Kasi, sabi ko nga sa inyo, first timer ako mag-abroad. Nagtagal lang ako dito sa Poland ng more than 5 years. At unang saba ko sa buhay abroad.
Kaya masaya akong i-share sa mga kababayan ko ang mga na-experience ko dito sa Poland. Hindi man lahat ay perfect, hindi man lahat ay kasiyahan. So at least ay may mapupulot kayong ideas. So hindi man ganun kaganda yung mga ginagawa kong video, hindi man ganun ka-perfect. At least ang pinakang mahalaga ay magkaroon kayo ng idea kung ano ang buhay, kung ano ang surrounding, kung ano ang klase ng pamumuhay dito sa Poland. So, isa sa pinakang mahalaga ay makita ninyo yung sitwasyon at kalagayan dito sa Poland. So, hindi man lahat ay pwedeng ipakita. So, alam nyo, nandito ako sa Poland, wala ako sa Pilipinas. Dito sa Poland ay bawal ipakita or bawal gawa ng content ang lahat. Kasi nga napakaraming bawal ditong gawin pagdating sa social media. So kaya ang makikita nyo ay aking mukha at mukha ko lamang ang pwede kong ipakita usually kasi iwas sa reklamo ng mga local people dito, iwas sa bulilyaso kumbaga. So alam ko yung mga kababayan nating iba ay hindi satisfied sa mga ganitong video, pero ito lamang yung pwede kong gawin dito sa lugar ng Poland kasi nga ito lamang yung pwede, especially foreigner ako dito or foreign workers. So alam nyo namang hindi lahat ay pwedeng ipakita or ipapaalala ko lang yun sa inyo. So alam yan ng ibang mga kababayan dito sa Poland. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong video, paki-share, pindot mo na rin ang notification, magbigay ka na rin ng mga opinion dito sa video na to, especially kung veterano ka na rin dito sa Poland at matagal ka na rin nakikipagsapalaran. At subaybayan mo yung ibang mga video ko dito sa aking YouTube channel. So alam nyo, kasiyahan kong ibahagi yung personal experience ko dito sa Poland sa ating mga kababayan at especially sa mga nangangarap na makapunta dito para makapagtrabaho at i-enjoy yung culture at buhay dito sa Poland. Kaya naman, masaya akong gumawa ng mga ganitong video. Alam ko boring sa iba at walang kwenta sa iba, pero para sa akin ay may kahalagahan ang ganitong video dahil sabi ko nga, masaya akong idokumento ang aking buhay dito sa Poland base sa personal na experience ko at masaya akong ibahagi yung mga ganitong video kasi hindi ko ito na-experience sa Pilipinas at hindi ko alam kung may experience ko pa to sa Pilipinas. Sabi ko nga, baka dito na ako maninirahan hanggang sa malagutan ako ng hininga. So baka dito na rin ako maghanap ng aking maasawa at dito na rin ako gagawa ng aking anak. So lahat ng ito ay masusubaybayan ninyo mga kababayan basta nakasubscribe kayo dito sa aking YouTube channel. By the way, ako si Adrian, mga kababayan, at masaya akong ibahagi ang mga ganitong kwento ng buhay bilang isang OFW dito sa Poland, bilang isang independent na OFW dito sa Poland, at maybe for the future ay isang residente dito sa Poland. Ibibigay ko ang buong kwento ko dito sa Poland for the future ay masusubaybayan ninyo at masaya akong ibahagi ito mga kababayan. At maraming salamat sa mga magla-like at comments dito sa video na to. And God bless.